mga bossing. Anyway, ibalik ko lang ito, no? Nakita ko lang dahil lumagpas sa aking mata. Meron palang ganitong issue ang mga Duterte din, mga bossing. Dito babasahin ko lang po, no? Basahin ko lang kasi nakita ko lang ito no? Baka yung mga ganito din, mahalungkat din, mga kababayan. Yung kay dating Senador Trillanes na napakatagal niya nang inilalaban na pirmahan ni dating Pangulong Duterte, yung waiver hanggang ngayon wala pa 'di ba? The Duterte Wealth Unregistered Law Firm, Undisclosed Business Interest, no? Rice Import Deal for Creditors. May ganito pala sila. President Duterte and his children, Sara and Paulo, separately and together offer token or opaque, no? Opaque data under the law. They are required to reveal in their SILN. Aba, hindi sila hindi nila inire-reveal, hindi nila ipinapakita. Asan dito? Token revealed. Check against record of the Security and Exchange Commission, SEC, on the businesses they declare they own or have interest in President Sara and Paulo separately and together offer a modeled mix of token or opaque o opaque, ano babasa dyan? Bahala na kayo dyan. Data that under the law, they are required and reveal the truthfulness, the truthful and complete SALN submission. Such requirements is aimed in part of surfacing, no, any possible conflict of interest that public servant may have gotten themselves into face with the apparent lack of pertinent data. Ang haba pala nito. Duterte SALN. Ang haba. The President and Paulo have separately listed several donated real properties but do not identify their donors by name. To validate their donors' potential or real conflict of interest with their public functions. Grabe. The Duterte have reported liabilities in their SALN, various personal loans, Sara, no? Personal loan or miscellaneous payable that they owe Davao City-based business who are apparently among their businesses partners and campaign donors. Ito pa, last na. For 10 years running from 1999 to 2009, the President's SALN showed unchanged liability he called miscellaneous payable of absolute 1 million by 2013. He renamed these liabilities personal loan from creditor Sami Uy. Damay na naman yung Sami Uy. Ano? Damay na naman yung Sami Uy, mga kababayan. Dami nilang problema, no? Ang dami nilang issue, mga bossing. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya, ano po tayo? Kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So, lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No? Dito po, meron po, ito pong mga transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara,
meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name, na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin, at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-encash, no? Tapos, itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang, kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung sa Davao pa lang, pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit na mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs, kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po, lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya makita natin dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, porsigido siyang patayin. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy, protektado hanggang ngayon. Ni nga yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa
druggist hanggang after noong 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya yan ni Duterte.